Ang mga taong may mabuting puso ay pinagpapala, habang ang mga ganid at mapanghangad naman ay may karmang nakalaan. Ha? Nalukot ang mukha ni Feli habang sumisinghot-singhot ito. Bakit may naaamoy akong usok? Wala naman sigurong nagsisiga dito sa loob ng bodega. Lumingalingas siya sa paligid. Ha? Natutop niya ang bibig nang may makita siyang usok sa isang bahagi ng bodega na kinaroroonan niya. May sunog! Bulalas niya. Dali-daling tumakbo ang dalagang si Felicia Feli Claveria sa pintuan ng bodega. Pero hindi niya yun mabuksan. Nakalocked? Nang tumingin siya sa likuran, ay nag-uumpisa ng kumalat ang apoy. Si Feli ay tagapagmana ng isang malaking electronics company at kasalukuyan siyang nasa isa sa mga bodega ng kanilang factory. Pumunta siya doon dahil may hinahanap siyang mga lumang stock na balak niyang ipamigay sa mga nangangailangan. Kaya gusto sana niyang i-check kung gumagana pa ang mga yun. May tao ba dyan? Tulong! Nasusunog yung bodega! Tulong! May tao dito sa loob! Kinakalampag niya ang pintuan pero walang nagre-response sa kanya mula sa labas. Diyos ko, dito na ba ako mamamatay? Wala pa akong first kiss. Huwag naman po muna, Lord. Napaubo siya nang makalanghap ng usok. Agad siyang naupo at nagtakip ng ilong at bibig. Nagpanik siya nang makita ang kumakalat na apoy. Naghanap si Feli ng fire extinguisher pero wala siyang nahanap. Bakit walang signal sa mga bodega? Hindi man lang ako makahingi ng tulong. Medyo nahihirapang huminga si Feli. Kahit anong gawin niyang kalampag sa pinto ay walang nakakarinig. Na para sa kanya ay imposible dahil may mga tao pa naman sa factory. Hindi kaya pakana nila to? Nanghihina ng tanong niya sa sarili. Hindi ko sila hahayaan na magtagumpay. Kahit nahihirapan ay pinilit niya na maupo at kalampagin ang pintuan. Samantala sa labas ng bodega ay nagkakagulo na ang mga tauhan sa factory. Nasusunog yung bodega! Tumawag na ba kayo ng bumbero? Bilisan niyo, tumawag kayo! Sigaw ng mga nagkakagulo na empleyado. Ang iba ay kaagad nang iniligtas ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa ay may dumating ng truck ng bumbero. Mabuti na lamang at may malapit na fire station sa factory. Tumabi kayo dyan! May tao pa ba sa loob ng bodega? Tanong ng isang bumbero. Wala na po! Sagot ng isang lalaking empleyado. Unahin niyo na po sa bandang likod! Dagdag pa nito. Sandali! Parang may naririnig akong taong humihingi ng tulong. Sabi ng fire volunteer na si Beckman Matsunaga. Nang may maulimigan itong boses at kalampag ng pinto. Wala naman pong tao na pumapasok dyan sa bodega eh. Giit pa ng lalaking empleyado. Hindi ako pwedeng magkamali. May narinig ako. Tumabi kayo at bubuksan ko na yung pinto. Naghanda na si Beckman para pasukin ang bodega. Mag-ingat ka! Bilin ng kasamahan nito. Tumango naman ang lalaki. Habang inaapula ng mga kasamahan nito ang sunog, matapang na sinuong ni Beckman ang nasusunog na bodega para tignan kung may tao nga ba na natrap sa loob. Sa loob ng nasusunog na bodega, kahit nanghihina na, ay pinilit ni Feli na lumayo sa may bakal na pintuan sa takot na madaganan siya nito. Tulong! Nanghihinang boses ay sambit niya. Bago sa tuluyang mawala ng malay, ay may naaninag siyang figura ng tao na papalapit sa kanya. Daddy! May tao nga dito! Sigaw ni Beckman nang makita ang dalaga. Dali-dali nitong binalot ng basang tela ang babae, tsaka ito nagmamadaling inilabas sa nasusunog na bodega. At dinala sa naghihintay na ambulansya. Napasinghap ang ilang empleyado nang makita si Feli. Nasa loob ng bodega si Ma'am Feli? Anong ginagawa niya dun? At sino ang nagsarado ng pinto? Tanungan ng mga to. Saglit na natigilan si Beckman nang marinig nito ang mga yon. Maya-maya pa ay naapulan na ng tuluyan ng apoy. Si Feli naman ay dinala sa ospital. Nang magkamalay siya, ay iginala niya ang tingin sa kwartong kinaroroonan niya. Thank you, Lord. Hindi niyo po hinayaan na magtagumpay sila. Usal niya pa sa sarili. Napahinga siya ng malalim. Akmang babangon siya nang bumukas ang pinto. At natigilan siya nang makita niyang sumungaw doon ang isang lalaki na para sa kanya ay animoy hinugot sa isang magazine. Meron itong makapal na kilay, mahahabang pilik mata, matangos na ilong, mapupulang labi at kulay asul na mga mata.
Halos napasingha pa si Feli nang makita ang kabuuan ng lalaki. Matangkad ito at matipuno ang pangangatawan. Miss, ayos ka lang ba? Mukhang marami kayatang nasinghot na usok sa sunog kanina. Saad ng lalaking walang iba kundi si Beckman. Natauhan naman ang dalaga sa narinig. Sino ka? Tanong niya sa lalaki. Iniwas niya ang tingin dito. Nahiya kasi siya dahil nahuli siya nitong nakatitig dito. I'm Beckman Natsunaga. Isa akong fire volunteer. Dumaan lang ako para siguraduhin kung okay ka na. At saka, may tanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Paano ka napunta sa bodega? May kukunin sana akong stock doon. Nagulat na lang ako nung makita kong nasusunog na pala yung bodega. Sinubukan kong lumabas pero nakalak na yung pinto. Pero natatandaan ko na hindi ko naman yung sinarado eh. Salaysay niya sa nangyari. I see. Walang nakakaalam na andon ka? Napaisip naman si Feli sa tanong na yun. Meron. May ilang empleyado na nakakaalam na nandun ako. Nakita niya na kumunot ang noo ng lalaki. Bakit? Sa tingin mo ba? Sinadya ang sunog dahil nandoon ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. I don't know. Ang mga pulis na yung bahalang mag-imbestiga. Maiwan na kita. Sandali. Ikaw ba yung nagligtas sa akin? Ako nga. Pero ginawa ko lang yung trabaho ko. Aalis na ako. Tumalikod na ito at humakbang palabas ng kwartong yun. Bigla namang nataranta si Feli nang makita na paalis na ang lalaki. Teka, aalis ka na talaga? Kunot ang noo na nilingon siya nito. Yes, miss. Mukha namang okay ka na eh. Tapos na yung trabaho ko. Tuluyan na itong lumabas ng pinto. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay. Kapag nalaman ni tita na hindi sila nagtagumpay na i-dispatch ako, siguradong gagawa sila ng paraan para tuluyan ako. Dahil sa naisip, dali-dali niyang inalis ang IV na nakakabit sa kanya. Ow! Daig niya nung maalis ang karayom. Wait for me, Mr. Hot Fireman! Sigaw niya pa habang nagmamadaling sinundan ang lalaki. Nang makalabas sa kwarto niya si Feli, ay nakita niya na nakasakay na sa elevator ang lalaki. Tinignan niya ang floor na naka-indicate sa taas ng elevator. Sa basement siya pupunta. Siguro nando nakapark yung kotse niya. Kailangan ko siyang maabutan. Napatingin siya sa fire exit. Mabuti na lang, maayos na ang pakiramdam niya. Dahil hindi naman siya gaanong natagalan sa nasusunog na bodega. Kaya may lakas siya para maghagdan. Lord, sana maabutan ko siya, please. Dasal niya pa. Mabuti na lang ay nakapasok na sa fire exit si Feli bago dumating ang tiyahin at pinsan niya. Kaya hindi siya nakita ng mga ito. Sa kabilang banda, pagkarating ni Beckman sa basement parking ng ospital, gamit ang car key, ay binuksan nito ang kotse. Ha? Napatigil ito sa akmang pagpasok sa kotse nang tumunog ang cellphone nito. Hello? Napatawag ka, bro? Tanong nito sa nasa kabilang linya. Bro, don't forget my birthday celebration tomorrow, okay? Huwag kang mawawala. Paalala ng kaibigan nitong si Trey. Oo na, huwag kang mag-alala, pupunta ako. Nakabili na nga ako ng regalo para sa'yo eh, kaya relax. Nailing na lamang ito sa kakulitan ng kaibigan. Good! Hintayin kita bukas, bye! Para talagang babae sa kakulitan tong kaibigan ko na to. Natatawa na lamang na sumakay ito ng kotse. Dahil sa pakikipag-usap sa telepono, ay hindi napansin ni Beckman na may pumuslit sa trunk ng kotse niya. Pagkarating ni Beckman sa bahay nito, binuksan ng lalaki ang trunk ng kotse. Dahil doon ito nilagay ang nakabalot na regalo para sa kaibigang si Trey. At hindi nito inaasahan ang makikita doon. The fudge! What are you doing there? Gulat na bulalas pa nito. Hi! Naka-peace sign at alanganing ngiting bati pa ni Feli sa binata. Care to explain? Bakit ka nandyan sa trunk ng kotse ko? Salubong ang kilay na anito. Pwede bang tulungan mo muna akong makaalis dito? Fine. Tinulungan siya nitong makaalis sa trunk ng kotse. Salamat. And I'm sorry kung sumama ako sa'yo nang walang paalam. At bakit mo ginawa to? Bakit ka tumakas sa ospital? Are you okay now? Paano kung hanapin ka ng pamilya mo? Wait, pwede ba isa-isa lang yung tanong? Mahina yung kalaban. Naka-hospital gown pa nga ako, oh. Yun naman pala eh, mahina ka pala. Then bakit ka tumakas? Masungit na tanong pa nito. Actually, medyo ayos naman ako. And thanks to you. Kasi niligtas mo ko mula sa sunog. Dahil doon naisip ko na baka matulungan mo ko.
Pero pwede bang pumasok na muna tayo sa bahay mo? Pwedeng maupo na muna. Nangalay kasi yung binti ko sa loob ng trunk eh. Alam mo na, mahaba yung binti ko kaya pinagkasya ko na lang yung sarili ko dyan kanina. Walang prenong daldal pa ni Feli. Sa pagsasalita ba hindi ka napapagod? Ang daldal mo eh. Let's get inside. Nagpatiuna na si Beckman sa pagpasok sa bahay nito. Napasunod na lang siya sa lalaki. Wow! Ang ganda naman ng bahay mo. Manghang komento niya pagkakita sa loob ng bahay nito. Sit down. At sabihin mo sa akin kung ano ba talaga yung kailangan mo. Poker face na sabi pa nito. Okay, salamat. Paupo na sana si Feli nang maalala niya na ipakilala ang sarili. Nakalimutan kong magpakilala. Ako nga pala si Felicia Claveria. Pero pwede mo akong tawaging Feli. Felicia Claveria? Kunot ang noon na animoy gulat na tanong nito. Oo, may pagka old-fashioned yung parents ko kaya Felicia yung pinangalan nila sa akin. Alanganin ang ngiting Anya. Ngunit mukhang wala sa sinabi niya ang interes ng lalaki. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit mo kailangan ng tulong? At kailangan mo pa talagang pumuslit sa trunk ng kotse ko? Tanong pa nito. Yun na nga yung sasabihin ko sa'yo. Pasensya ka na kung kinukulit kita ha. Wala na kasi akong ibang mahihinga ng tulong eh. Just tell me. Ano ba yung mga kailangan kong malaman? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sungit naman. May sinasabi ka? Ang sabi ko, eto na magsisimula na po. Ganito kasi yun. Malakas kasi yung kutob ko, napakana ng tiyahin at pinsan ko. Pati na rin ang ex ko ang nangyaring sunog sa bodega kanina. Hindi ito nag-react kaya nagpatuloy siya. Nang mamatay kasi yung mga magulang ko, gustong kamkamin ng tiyahin ko yung mga naiwan nilang ari-arian sa akin. Hindi lang nila tuluyang naagaw yun dahil sa will na iniwan ni mom and dad. Kaya siguro gusto nila akong tuluyang dispatsahin. So, you're saying na hindi nga aksidente yung sunog? Sinadya yun para patayin ka? Yes. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Hindi nila pwedeng malaman kung nasan ako. Anong plano mo? I'm planning na humanap ng mga ebidensya laban sa kanila. Tugon niya dito. Delikado yung iniisip mo. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo eh. At saka delikado naman talaga yung buhay ko sa kanila. Yun nga lang, baka madamay ka. Hindi ako natatakot sa kanila. Nagliwanag naman ang mukha ni Feli sa narinig. Tutulungan mo ko? As if I have a choice. Alangan namang pabayaan kita. Masungit pang tugon nito. Salamat. Bitaw. Chancing na yun eh. Pasensya naman, na-carried away lang ako. Pero seryoso ka? Tutulungan mo ko? Wala nang bawian ha? Oo, dito ka na muna pansamantalang tumira sa bahay ko. Pero wag na wag kang magkakamaling lumabas. Lalo na kung hindi ko alam. Bilin pa ni Beckman sa dalaga. Okay lang talaga sa'yo na dito na muna ako tumira? Oo nga sabi. And please wag kang makulit kung ayaw mo na magbago pa yung isip ko. Promise, I'll behave. Kaya lang, paano yung mga gamit ko? Wala akong damit na pamalit. Napatingin ito sa suot niyang hospital dress. Magpapabili na lang ako ng mga gamit at damit na sa sekretary ko. Sagot naman ito. So, hindi ka lang basta fire volunteer? Well, based dito sa bahay mo, pati sa kotse mo. Mukhang hindi nga. I am a businessman. I owned some businesses. But volunteer firefighter din ako. Nagpakilala na ako sa'yo sa hospital, pero magpapakilala ulit ako sa'yo. Nilahad nito ang kamay sa kanya. I'm Beckman Matsunaga. Naging firefighter volunteer ang lalaki. Dahil noong bata pa, ay niligtas ito ng isang bumbero sa nasusunog nilang eskwelahan noong nasa grade school pa lamang ito. Kaya naging panata na nito ang pagiging bumbero. Tinanggap ni Feli ang pakikipagkamay ng lalaki. Nice meeting you, Beckman. And thank you for saving my life kanina. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sincere na saad nito. Nice meeting you too. And welcome to my house. Feel at home. Sabi pa nito. Thank you. Kining tugon naman niya. Sa totoo lang ay mahiyain noon si Feli. Pero noong namatay ang daddy niya, ilang buwan pagkatapos mamatay ang mommy niya dahil sa sakit na cancer, binago niya ang sarili. Kailangan ng dalaga na maging matapang para sa sariling kapakanan. Isa pa, ayaw niya na maagaw ng tiyahin niya ang mga pinaghirapan ng mga magulang. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila, ay hinatid muna ni Beckman si Feli sa isa sa mga guest room sa bahay nila. Habang nagpapahinga ang dalaga,
Inutusan ni Beckman ang sekretary nito na mamili ng mga gamit para sa dalaga. May kinausap din itong kaibigan na taga-NBI para imbestigahan ang nangyaring sunog sa bodega ng factory ng electronics company ng mga Claveria. Maraming salamat bro. Kita na lang tayo mamaya sa party ni Trey. Bye. Paalam niya sa kausap sa telepono. Dahil nakaharap sa may bintana, nagulat si Beckman nang paglingon niya ay nakatayo na sa may pintuan ng office niya sa bahay si Feli. Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong niya sa babae. Hindi naman, kakarating ko lang. Pasensya na kung hindi ka agad ako nagsalita ha. Nadinig ko kasi yung may kausap ka sa telepono. Apologetic na saad pa nito. It's okay. May kailangan ka ba? Narinig ko na may pupuntahan kang party. Pwede ba akong sumama? No, hindi pwede. Delikado para sa iyong lumabas. Anito pagkaraan. Please, ayokong maiwan dito sa bahay mo nang mag-isa eh. I mean, nang wala ka. Natatakot ako. Marahas na napabugas siya ng hangin. Fine. Hintayin mo muna yung mga pinabili kong damit para sa'yo. Para may maisuot ka bukas ng gabi. No choice na wika nito. Naisip niya kasi na pwedeng matroma ang babae sa mga pagtatangka sa buhay nito. Hindi naman pwedeng hindi siya pumunta sa party ng kaibigan dahil talo pa ang babae kapag nagtampo si Trey. Sasama na ako. Salamat! Sa sobrang tuwa ay kamuntikan na ulit niyang mayakap ito. Mabuti na lang. Agad na naiharang ni Beckman ang kamay sa dalaga. Naglanding yon sa noon nito. You don't have to hug me. A simple thank you is enough. Masungit na sabi pa nito. Napanguso naman ng dalaga. Ang damot mo naman ng hug. Sige na nga. Thank you. Bumalik ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko na lang doon yung mga damit mo kapag dumating na. Okay. Akmang tatalikod na ito nang biglang may maalala kaya muling humarap sa kanya. Ano na naman yon? Masungit na tanong pa niya. Ano kasi? Pwede bang humingi ng makakain? Nagugutom na kasi ako eh. Alanganing tanong nito. Lumambot ang ekspresyon ni Beckman nang maalala na hindi pa nga pala kumakain ng babae. Gabi na at hapon pa ito tumakas sa ospital. Sige, magpapahanda ako ng pagkain kay Manang. Doon ka na lang maghintay sa kwarto mo. Anya. Napangiti naman ng dalaga. Salamat. Nasundan na lang niya ng tingin ang babae pagkaalis nito. I have to make sure of her safety pag alis namin mamaya. Sambit niya sa sarili. Pagkarating ng mga pinadeliver niyang mga damit at gamit, agad yung pinahatid ni Beckman sa kwarto ni Feli. Kaagad namang nagsukat ang dalaga ng maisusuot nito kinabukasan. Manang, pakisabi nga po na bilisan niyang mag-ayos. Kanina pa ako kinukulit ni Trey eh. Utos niya na ang tinutukoy ay ang dalaga na kanina niya pa hinihintay sa sala. Naku, mukhang hindi na kailangan iho. Ayan na siya, pababa na ng hagdan. Nakangiting saad ni Manang Glory, ang matagal ng mayordoma ng bahay ng binata. Mabuti naman. Nang tumingin siya sa babaeng pababa ng hagdan, ay natigilan siya sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na may igaganda pa ito. Nakasuot ang dalaga ng itim na evening dress. Wala itong manggas at merong mahabang slit sa gilid. Nakapusod pa itaas ang mahaba at itim na itim nitong buhok. Simple lang ang makeup nito pero lalong lumitaw ang magandang features ng mukha nito. Pasensya na medyo natagalan ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung isusuot ko eh. Ang dami naman kasing mga damit na pinabili mo. Ayos lang ba yung napili ko, Beckman? Kunot ang noo na tawag pa nito sa pangalan niya. Ha? Yeah. Ayos na yan. Umalis na tayo. Agad siyang tumalikod at nagmamadali na nauna nang lumabas ng bahay. Mukhang nagandahan sa'yo si Sir Beckman, iha. Kinikilig na sabi ni Manang Glory kay Feli. Sa tingin niyo po, Manang? Oo, iha. Pero sumunod ka na doon at kanina ka pa hinihintay nun. Sige po, Manang. Ipagsasaron ko na lang po kayo ng mga handa sa party. Siya, damihan mo yung isasaron mo, iha ha. Natatawang saad pa ni Manang Glory. Sa biyahe papunta sa party ni Trey ay hindi mapakali si Feli. Ilang na ilang naman si Beckman. Hey, ano bang problema? Bakit kanina ka pa hindi mapakali? Tanong niya habang nagmamaneho. May nakalimutan kasi ako. What? Ano nakalimutan mo? Nakalimutan kong isara ang zipper nitong dress. Alanganin ang ngiting tugon pa nito. Kamuntika naman niyang maapakan ang preno ng kotse dahil sa narinig. Pwede bang pakisara? Fine.
Hininto ni Beckman ang kotse sa gilid ng kalsada. Nang tumalikod si Feli para iharap sa kanya ang zipper sa likod nito, ay napapikit siya. Lantad kasi ang maputi nitong likod mula sa nakabukas na zipper ng dress nito. Pasensya ka na. Nagmamadali na kasi ako kanina, kaya nakalimutan kong i-close ang zipper. Nung nakaupo na ako dito sa kotse, tsaka ko lang naramdaman na bukas pa pala. Naalala kong magpapatulong nga pala dapat ako kay Manang Glory kanina. Paliwanag pa nito. Habang nagdadaldal ito ay halos pagpawisan naman siya sa pagsara ng zipper ng damit nito. Ingat na ingat siya na huwag dumampi sa balat nito ang kanyang daliri. At nakahinga naman si Beckman ng maluwag ng tuluyang maisara yon. There. Tipid na anya. Napangiti namang humarap sa kanya si Feli. Salamat. You're welcome. Nang marating nila ang bahay ni Trey ay marami ang tao doon. Kanina pa kasi nagsimula ang party. Kaagad na hinanap ni Beckman ang kaibigan. Namataan niya ito kasamang iba pang mga kaibigan sa isang mesa. Bumaling siya sa kasama para dalhin ito doon. Pero nagulat siya sa ginawa nito. Why did you do that? Shock na tanong niya kay Feli. Bigla kasi nitong ipinulupot ang mga braso sa leeg niya at hinalikan siya sa labi. Sinubukan niya rin na ilayo ito sa kanya dahil halos magdikit na ang mukha nila. Pero pinigil siya nito. Please, huwag kang gagalaw. Wells is here. May takot sa tono na saad pa nito. Nagkasalubong naman ang kilay niya. Well, sino naman yun? Ang magaling ko na fiancé na ipinagpalit ako sa pinsan kong si Valin. Kung nandito siya, siguradong nandito din yung pinsan ko. You should have told me. Hindi yung basta ka na lang nang hahalik. Sorry na. Natataranta kasi ako eh. Kamuntik niya na akong makita kung hindi ko ginawa yun. Fine. Nasaan ba siya? 3 o'clock. May kausap sa mga babae. Nakasuot siya ng gray na coat. Pasimpleng tumingin siya sa direksyon na sinasabi ni Feli. Naging fiancé mo siya? Ibig sabihin kung hindi siya inagaw ng pinsan mo, papakasalan mong lalaking yan? Hindi makapaniwalang tanong nito. Mas gwapo pa yung guard ko sa kumpanya niyan eh. Seryoso? Naisip mo pa yan ngayon? Bago niya pa masagot ay nakita niya na papalapit si Trey sa kanila. Bro! How dare you steal the spotlight from me? Ako yung may birthday pero ikaw yung gumagawa ng eksena sa party ko. Pabirong saad nito. It's not what you think, okay? It's an emergency. Pwede mo ba kaming tulungang makaalis dito? Oh, alright. Tara sa itaas. Aya pa nito sa kanila. Para hindi makita ng pinsan at ex nito, binuhat niya si Feli at isinubsob naman nito ang mukha sa dibdib niya para ikubli ang mukha. Excuse me guys nahihilo yung girlfriend ng kaibigan ko. Pinatabi ni Trey ang mga nakaharang sa daraanan nila. Ibaba mo na ako. Saad ni Feli nang nasa loob na sila ng isang kwarto sa malaking bahay ng kaibigan ng lalaki na si Trey. Maingat naman siyang ibinaba nito. Care to explain what's happening? Naguguluhang tanong ng birthday boy na si Trey. Punot noon na palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. It's a long story. Tugon pa ni Beckman sa kaibigan nito. Then paiksian mo please. Hindi napigilan ni Feli na matawa sa kakulitan ng lalaki. Walang nakakatawa sa sitwasyon mo ngayon. Masungit na sabi sa kanya ni Beckman. I'm sorry. Ang cute nyo kasing mag-usap magkaibigan. By the way, happy birthday. Pasensya na kung nakakagulo ko sa party mo Dapat pala hindi na lang ako sumama dito. It's okay. Thank you. Ano ba kasi yung nangyayari? Tanong ulit pa nito. Pwede mo bang makita yung monitor ng CCTV ng buong bahay mo? Pwede naman. Pero sagutin mo muna yung tanong ko. Demand pa ni Trey na kinabuntong hininga ni Beckman. Fine. She is Felicia Claveria. At kahapon ng tanghali, niligtas ko siya sa nasusunog na bodega ng factory nila. Nung pinuntahan ko siya sa ospital bandang hapon para kumustahin, pumuslit siya sa trunk ng kotse ko. She told me na kailangan niya ng tulong ko dahil pinagtatangkaan siya na patayin ng tsahin at pinsan niya at ex-fiancé niya. At nakita niya na nandito sa party mo yung ex niya. Mahabang kwento pa ni Beckman. Oh, really? Nandito yung ex mo? Tumango naman si Feli. Wait, kukunin ko lang yung laptop ko. Salamat bro. Saglit na umalis si Trey. Pagbalik nito, ay dala na ang isang laptop na inilapag sa lamesa na nasa kwartong yon. Here's the footage in every corner of the house. Anong plano mo? Tanong pa nito. Halika dito. Imbis na sagutin ang tanong ng kaibigan ay tinawag siya nito. Lumapit naman si Feli sa lalaki. Bakit? Hanapin mo dito ang mga footage ng ex mo o pinsan mo. Utos pa nito. Tumalima naman siya at madali niyang nahanap ang pinsan at ang ex-fiancé na inagaw nito sa kanya.
Ito silang dalawa. Tinuro niya sa monitor kung nasaan ang dalawa. I don't know them. Bakit sila nasa party ko? Takang tanong ni Trey. Maybe, acquaintance na mga ka-business partner mo. Mukha silang aligaga. Pwede ba nating marinig kung ano yung pinag-uusapan nila? Pwede naman bro, wait lang. May pinindot si Trey sa laptop nito. Napasinghap si Feli nang marinig ang boses ng pinsan. It's her. Nakita ko talaga siya. Pero ang bilis niyang nawala sa paningin ko. Hindi ko na siya mahanap. Frustrated na sabi pa ni Valina. Ano naman yung gagawin niya dito? At saka nawawala siya sa ospital. Sa tingin mo may oras pa siyang pumarty pagkatapos ng nangyari sa kanya kahapon? Saad ni Wells, ang ex-fiancé ni Feli. I really saw her. Kilalang-kilala ko siya. We have to find her, Wells. In fact, natumakas siya sa ospital. Ibig sabihin nun, ay iniisip niya na tayo yung may pakana nun. Malapit na yung board meeting. Kailangan na natin siyang ma-dispatch siya ng tuluyan bago pa siya ma-appoint ng board as the new president. Mahabang litanya ni Valina. Naikuyom ni Feli ang kanyang mga kamay. I knew it. Sila talaga ang may pakana ng sunog na yun. We have to gather more evidences para maipakulong mo sila. Saad ni Beckman. So totoo yung chismis? Na inalisan nila ng karapatan sa kumpanya ang tagapagmana ng mga Claveria. Komento ni Trey. But you are working in your company, right? Tanong pa ni Beckman sa dalaga. Oo. Pero bilang isang supervisor lang ng factory. Inalisan nila ako ng posisyon. Pero ang sabi ni attorney sa darating na board meeting ay mababawi ko na yung kumpanya. Kaya kanila gustong i-dispatch siya ngayon. Napapatangong sambit pa ni Beckman. Don't worry. I will tell my security na bantayan ang kilos ng dalawang yan. Sa ngayon, I'm sorry but you have to stay in this room, Miss Claveria. Nakangiting wika ni Trey sa kanya. I understand. Manunood na lang ako dito sa CCTV monitor para hindi ako mainip habang naghihintay na umalis sila. Nakangiting tugon niya sa lalaki. Alright, I'll go back to my party. Magpapahatid na lang ako dito ng pagkain. Magpapakita ka ba sa mga kaibigan natin, Mr. Firefighter? Baling ito kay Beckman. Sige, susunod ako sa'yo mamaya. Huwag mo kalimutan na magbilin sa mga tauhan mo I will bro, sige na. Mag-moment na muna kayong dalawa dito. Nakangising sinara nito ang pinto. Nagiinit naman ang mukha na iniiwas ni Feli ang tingin kay Beckman. Why are you blushing? Kunot ang noong tanong pa nito. Ha? Bigla siyang napalingon sa lalaki. Iniisip mo ba yung sinabi ng maloko kong kaibigan? Ha? Hindi Umiling na anya. Really ha? Pwede naman tayong mag-moment if you want. I remember you took advantage of me. Kanina sa ibaba. Nanlaki yung mga mata niya nang maalala ang ginawa niyang paghalik sa lalaki. Hey! Ginawa ko lang naman yun kasi nakita ko si Wells at kinailangan kong itago yung sarili ko sa kanya. Nauutal na paliwanag ni Feli. By kissing me, ha? Nakangising tugon pa nito. Sorry na kasi. Hindi sapat yung sorry mo. Anong gusto mong gawin ko? I'm just kidding. Magpahinga ka na muna dito. Pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko sandali. Wag na wag mong bubuksan yung pinto kahit na may kumatok. May susi ako nitong kwarto. Kaya hindi ako kakatok, okay? Bilin pa nito sa dalaga. Okay. At saka makikita ko naman dito sa CCTV monitor kung sino yung nasa labas ng kwarto Anya. Alright, alis na muna ako. Pagkaraan ng ilang oras ay nakahinga ng maluwag si Feli nang makita niya na mukhang paalis na si Valin at Wells. Mabuti naman umalis na sila. Makakauwi na kami. Sobrang haba ng gabing to. Minasahin niya ang ngalay sa leeg. Ngunit hindi niya akalain na may ihahaba pa pala ang gabi na yon. We can go now. Let's go. Nilahad sa kanya ni Beckman ang kamay nito. Okay, salamat. Nakangiti niya itong tinanggap. Sigurado kayo na hindi niyo na kailangan pa ng escort? Ipapahatid ko kayo sa security ko. Alok pa ni Trey. It's okay bro. I'll take care of her. Salamat. Saad ni Beckman at nakipag-fist bump pa sa kaibigan. Sige, mag-iingat kayo Inihatid sila nito hanggang sa labas ng gate ng bahay nito. Alis na kami, maraming salamat ulit. Pasensya na talaga sa abala Nahihiyang saad pa ni Feli. Wala yun. Sige na, umalis na kayo. Umikot si Beckman para ipagbukas ng pinto ng kotse ang dalaga. Ngunit bago pa mabuksan ng lalaki ang pinto, may humarurot na kotse na biglang tumutumbok sa direksyon nila. Napatili si Feli. Mabilis namang kinabig ni Beckman ang dalaga kaya hindi ito nahagip ng nasabing kotse.
Akmang babalikan pa sila ng kotse, pero umatras ito nang tutukan ng baril ang mga security ni Trey. "Paulanan niyo ng bala!" Utos pa ni Trey sa mga tauhan. Ginawa naman yun ng mga tauhan niya. Napapikit at napatakip na lamang ng tenga si Feli. Hinigpitan ni Beckman ang yakap sa dalaga. "It's okay now." Bulong pa nito sa kanya. Dahil doon ay naramdaman niya na ligtas na siya. Nang paulanan ng bala ng mga tauhan ni Trey, agad na humarurot paalis ang kotse na nagtangkang sumagasa kay Feli. "Boss, walang plate number yung kotse." Imporma ng isa sa mga tauhan ni Trey. "It's okay. May ideya naman na kami kung sino ang may pakananon." Sagot ni Trey sa tauhan tsaka bumaling sa dalawa. "Bro, pwede mo na siyang bitawan." Tsaka lang na-realize ng dalawa na magkayaka pa rin sila. Agad silang napalayo sa isa't isa. "Salamat." Saad ni Feli habang inaayos ang sarili. "Ayos ka lang?" "Ayos lang. Ang lapad ba naman ng shield ko eh?" Pilyang sabi niya sabay tapik sa malapad na dibdib ng lalaki. "Paalala ko lang ha. Nasa panganib yung buhay niyo." Pagpaparinig pa ni Trey. "Shut up bro. Salamat nga pala. Mabuti na lang alerto yung mga tauhan mo." "Wala yun. Maasahan talaga yung mga tauhan ni Dad." Tukoy nito sa ama na isang senador, kaya maraming security si Trey. "Let's go. Umuwi na muna tayo. Saka na natin pag-usapan kung ano yung gagawin sa pinsan at ex-fiancé mo. Mukhang nanigurado sila, kaya inabangan nila yung paglabas mo." "I'm sorry. Kamunti ka patuloy madamay." Apologetic na saad niya sa lalaki. "Ayos lang. I will do everything to protect you." Natigilan at napatitig siya kay Beckman dahil sa sinabi nito. Bago pa siya makapagtanong, ay muli na naman nilang narinig ang pagtikhim ni Trey. "Tsaka na kayo mag-moment, okay? Umuwi na muna kayo. Baka balikan pa kayo ng mga yun eh. Ihahatid kayo ng ilan sa mga security ko para makasiguro na makakauwi kayo ng ligtas." Saad pa ni Trey. "Maraming salamat bro ah. Sakay na." Ipinagbukas siya nito ng pinto sa kotse. Nginitian niya muna si Trey bago pumasok sa kotse. Dala ng pagod ay nakatulog si Feli sa biyahe. Nagising na lang siya nung maramdaman na parang lumulutang na siya. At pagmulat niya, doon niya na-realize na buhat-buhat pala siya ni Beckman. "Hala, bakit di mo ako ginising? Ibaba mo na ako." Nahihiyang sabi pa nito. "It's okay. Malapit naman na tayo sa kwarto mo. At saka sinubukan ko namang gisingin ka eh. Pero ayaw mong magising kanina." Nito. "Pasensya na. Napagod yata ako kakasigaw kanini." Nahihiyang naitakip niya sa mukha ang mga kamay. Ibinabalang siya nito nung nasa loob na sila ng kwarto na pinagamit nito sa kanya. "Salamat." "Magpahinga ka na." Palabas na ito ng kwarto nang may maisip siyang itanong. "Sandali, pwedeng magtanong?" "Ano yun?" Ba't mo ako tinutulungan kahit alam mo na manganganib din yung buhay mo? Plus busy ka pa sa negosyo at pagiging volunteer firefighter." Saglit itong napatitig sa kanya. Pagkaraan ay naglakad ito pabalik at naupo sa gilid ng kama. "I have something to tell you." "Ano yun?" "That day, dali-dali akong pumunta nung malaman ko na may sunog sa Claveria Electronics. At mabuti na lang narinig ko yung boses mo. Dahil sinabi ng isa sa mga empleyado nyo na wala ng tao sa loob ng bodega. Kaya naisip ko na parang may mali. Nung nagpakilala ka sa akin sa ospital, saka ko lang nalaman na ikaw pala yung tagapagmana ng Claveria Group. Ikaw ang anak na inihabilin kay Dad ng kaibigan niya na si Tito Felipe Claveria." Mahabang salaysay pa nito. "Kilala mo si Dad?" "Yes. Magkaibigan sila ng daddy ko. Kaya lang sa US na nakabase na mom and dad. Pero, ibiniling ka nila sa akin." "I see. Kaya pala hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kunwari ka pang napipilitan lang." Ngumiti naman ito sa kanya. "Dad is very responsible and loving father. Bago siya mawala, sinigurado niya muna na magiging okay ako." "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mabawi ang lahat sa tiyahin mo. Hindi ko rin hahayaan na masaktan ka nila." "Salamat. Good night na. Kailangan mo na ring magpahinga." "Good night." Palabas na si Beckman nang muli niya na naman itong tawagin. Pwedeng patulong ulit?" Alanganin na tanong niya habang pilit na ibinababa ang zipper sa likod ng suot na dress. Nakita niya na napahinga ng malalim si Beckman tsaka muling lumapit sa kanya. "Okay, mukhang mas mahirap pa to kaysa sa pumatay ng apoy." Bulong pa nito.
Ano yung sinasabi mo? Nothing. Talikod ka na. Okay. There. Tapos na. Aalis na ako Ayos ka lang? Bakit parang pawis na pawis ka? Nagtatakang tanong niya. Mainit kasi. Diyan ka na. I think I have to go to shower. Pagkasabi nun ay nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Nasundan na lang ito ng tingin ni Feli. Kibit-balikat na tumayo na siya para magpunta sa bathroom upang maligo at magpalit ng damit. Habang nasa pangangalaga ni Beckman si Feli, hinahanap naman ito ng tiyahin at pinsan nito. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Hindi tayo nakakasiguro na hindi siya sisipot sa board meeting. Frustrated na sabi ng tiyahin ni Feli na si Soledad Claveria. Pero mukhang mahihirapan tayo na mahanap si Feli, Mom. Sa bahay ng anak ni Senator Cruz namin sa huling nakita. At may lalaki pa na pumoprotekta sa kanya. Kung wala lang sana yung mga pakialamero na yun, nailigpit na sana siya ng mga tauhan ni Wells. Wika ng palakad-lakad na si Valina. Imbis na si Feli ang nakatira sa mansyon na iniwan ng mga magulang, ang mag-inang ganid ang naroon. Wala akong pakialam kung idamay na nila pati yung lalaki na yon. Basta kailangan wala na si Felicia bago ang board meeting. Don't worry, Mama. Sasabihin ko kay Wells na pakilusin yung mga tauhan niya. Hindi ako papayag na masayang yung mga pinaghirapan natin. Sa atin mapupunta ang lahat ng kayamanan ng mga Claveria. Hindi sa babaeng yun. Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay na saad pa ni Valina. Samantala, habang dumaan yung mga araw na magkasama, ay napapalapit na sa isa't isa sina Beckham at Feli. Wow, marunong ka palang magluto. Manghang tanong ni Beckham nang matikman ang nilutong kaldereta ni Feli. Oo naman hindi naman ako pinalaking senyorita nila Dad At saka nung college ay nag-dorm ako. Kaya natuto akong asikasuhin yung sarili ko. Napatangu-tangu ito sa sinabi niya. That's good to hear. Nakangiting komento pa ng lalaki. Narinig ko nga pala yung pag-uusap niyo ni Manang Glory kanina. Pupunta ka ng fire station? Excited na tanong niya pa. Yeah, wala naman ako masyadong gagawin sa office ngayon kaya I decided na pumunta na lang doon. Tugon pa nito. Pwede ba akong sumama? Nakita niya na napaisip ito sa tanong niya. I guess it's not a good idea. Baka may makakita sa'yo. Kailangan nating mag-ingat. Habang hindi pa sapat yung mga nakukuha nating ebidensya laban sa tiyahin, pinsan at ex mo. Pwede naman akong mag-disguise, diba? Sige no, please. Naiinip na kasi ako dito At saka curious ako kung ano yung ginagawa niyo sa fire station. Okay. Pero siguraduhin mo na hindi ka makikilala ng mga tao na naghahanap sa'yo. Parang batang pumalakpak naman si Feli. Yes! Maiwan na kita ha. Mag-aayos na ako. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na kahit ikaw, hindi ako makikilala. Nangingiti na nasundan na lamang siya ng tingin ni Beckham. Nang bumaba si Feli pagkatapos magbihis, ay napanganga ang lalaki nang makita siya. What did you do? Pigil ang tawang tanong pa nito. Ano? Hindi mo ako nakilala, diba? Nagsuot si Feli ng baggy clothes plus kulot na wig. Nagsuot pa ito ng salamin at naglagay ng kunwaring nunal sa may gilid na bahagi sa itaas ng labi nito. Hindi kaya mas makilala ka nila dahil sa ginagawa mong yan? Natatawang tanong pa nito sa kanya. Oo ba? Sige na nga, magpapalit na ako. Baka isipin pa ng mga kasama mo dun sa fire station na may kasama kang baliw. Ayos na yan. Baka abutin ka pa ulit ng 1 oras kapag nagpalit ka pa ng disguise mo. Sabi ko nga tara na. Excited na kumapit siya sa matipunong braso nito. Natigilan naman si Beckham at napatingin sa kamay niya na nakakapit sa braso nito. Bakit? May problema ba? Wala naman. Let's go. Dahil halos 1 buwan na rin silang magkasama ay nasanay na ang lalaki sa kakulitan ng dalaga. Habang nasa biyahe sila ay attentive sa anumang panganib si Beckham. Samantalang si Feli ay sa ibang bagay nakafocus. Yon ay ang pag-usisa sa lalaki. Hindi ka ba napapagod? May malaking kumpanya ka na pinamamahalaan tapos imbis na magpahinga at mag-relax, nagjo-duty ka pa sa fire station. Hindi naman. Mas nare-relax pa nga ako Fulfilling kasi lalo na kapag may natulungan ka at nailigtas na buhay. Sagot pa nito habang nagmamaneho. Tulad ng pagligtas mo sa akin. Yeah. Bakit ka naging firefighter? That? Nung grade school kasi ako, nagkasunog yung school namin. Natrapped ako sa boys' restroom nun. Kung hindi dahil sa matapang na firefighter na sumuong sa sunog, baka hindi ako nakaligtas. Mula noon, naging panata ako na maging firefighter volunteer.
Hindi ko nagawa na maging full-time kasi kailangan ako ni Dad sa company. Kwento pa nito. Wow, ang inspiring naman ng kwento mo. Imbis na matrauma ka dahil sa nangyari nung bata ka, naging inspirasyon mo pa yon para magkaroon ng purpose yung buhay mo. Amazed na nakangalumbaba pa siya habang nakatitig kay Beckham. Stop looking at me like that. Baka matunaw ako. Hindi na nga. Eto na, sa labas na ako tititig. Ngayon na lang ulit ako nakalabas kaya dapat enjoyin ko. Sabay tingin niya sa labas ng bintana. Pasensya ka na kung hindi kita pinapayagan na lumabas Guilty na sabi ni Beckham. Ayos lang. Alam ko naman na kapakanan ko lang yung iniisip mo. At saka nakakaabala na nga ako sa iyo Bigla ka tuloy nagkaroon ng responsibilidad nang wala sa oras. Of course not. Hindi ka abala, okay? And besides, I'm just fulfilling my dad's promise to your dad. Kaya hindi kita pababayaan. Konting hintay lang matatapos din ang lahat ng to. Saglit siya nitong nilingon at nginitian. Salamat. Nang makarating sila sa fire station kung saan naka-duty si Beckham ay pinakilala siya nito sa mga kasamahan. Tsaka siya tinur doon. Ngunit nung pauwi na sila ay hindi niya akalain na may panganib palang nag-aabang sa kanila. Grabe, ang saya pala dito sa fire station ano? Ano kaya kung maging volunteer din ako? Habang naglalakad sila papunta sa nakapark na kotse, nawika ni Feli. Pwede naman, pero kailangan mo munang dumaan sa training. Tugon pa ni Beckham sa kanya. Sure, basta ba ikaw yung magtitrain sa akin Let's see, kapag okay na yung lahat at hindi na nanganganib yung buhay mo. Biglang napahinto ito sa paglalakad at pinakiramdaman ang paligid. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Parang kanina pa kasi may nakatingin sa atin Stay close to me. Dumikit siya sa lalaki at kumapit sa braso nito. At mula sa kung saan ay may lumitaw na mga lalaking nakaitim. Hala, may mga men in black. Bulalas niya na makita ang mga lalaki. Pinigilan na Beckham na matawa sa sinabi ng dalaga. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong nito sa mga lalaki. Sa'yo wala, pero sa babaeng kasama mo meron. Kaya ibigay mo na lang siya sa amin kung ayaw mong madamay. Sagot ng parang pinaka-leader nito. Huwag mo akong ibibigay sa kanila. Takot na napasiksik si Feli kay Beckham. Of course, hindi ko gagawin yun. Nginitian siya nito bilang assurance. Dito ka lang, akong bahala. Gusto mong madamay Inambahan nito ng suntok si Beckham. Sinalag din ito yon sabay tulak sa lalaking sumugod sa kanya. Nang sumugod ng sabay ang dalawa pang lalaki, ay binigyan niya ang mga ito ng tig-isang sipa. Sumugod ulit ang tinulak nito. Ngunit mabuti na lang ay nakailag si Beckham. Gumanti ito ng suntok at tinamaan ang pinaka-leader. Beckham, mag-iingat ka! Sigaw pa ni Feli. Pagkatapos ng ilan pang ilag, suntok at sipa ay napatumba ni Beckham ang mga lalaki. Bilisan na nating umalis. Hinawakan nito ang kamay niya at tumakbo ang dalawa papunta sa kotse. Habang tumatakbo sila ay napatingin siya sa magkasugpong nilang mga kamay. Kahit nasa panganib, hindi mapigilan ni Feli na mapangiti. Kaloka, nagawa ko pang kiligin. Saad niya pa sa kanyang isipan. Saktong nakasakay na sila ng kotse nang paulanan sila ng bala ng mga lalaking bagong dating. Napasigaw siya habang nakayuko sa loob ng kotse. Hindi pa nga tayo nakakaalis, may backup na agad sila. Ikabit mo yung seatbelt mo, dali! Baka tamaan tayo! Hindi yan mangyayari. Trust me, okay? I will protect you. Napangiti siya sa sinabing yun ni Beckham. Okay, I trust you. Yoko! Muling napatili ulit si Feli nang paulanan sila ng bala ng mga lalaki. Habang padaan sila sa direksyong kinaroroonan ng mga to, nakaharang kasi ang mga ito sa daraanan nila. Pinaharurot naman ni Beckham ang kotse nito paalis sa lugar na yon. Mabuti na lang matibay tong kotseng gamit mo ngayon. Napahinga ito ng malalim. Hindi na ba nila tayo nasundan? Nag-aalalang tanong niya. Sisiguraduhin ko na hindi na. May niliko ang daan si Beckham imbis na sa National Road ito dumaan. Pagkatapos may hinintuan silang car shop. Anong gagawin natin dito? Magpapalit tayo ng kotse. Kaibigan ko ang may-ari ng car shop na to. Let's go. Pumasok sila sa parang office ng car shop. Pagkatapos makipag-usap na Beckham sa kaibigan na pinakilala nitong Francis, sumakay sila sa panibagong kotse. Mag-iingat kayo bro Tawagan mo ko kaagad kapag nakauwi na kayo. Bilin pa ni Francis sa dalawa. Salamat bro. I'll update you. Aalis na kami. Nakipag-fist bump pa si Beckham sa kaibigan bago ito sumakay sa kotse. Seatbelt please.
Baling ito sa kanya. Oh, pasensya na. Ang mukhang desperado na talaga sila tita na dispatchahin ako Pati tuloy ikaw nadadamay. Apologetic na sabi niya habang kinakabit ang seatbelt. Huwag mong isipin yun. Hindi ako nadadamay. Ipinapangako ko na puprotektahan kita at gagawin ko yun. Nginitian siya nito bago muling ibinaling sa daan ng tingin. Maraming salamat. Nangingiti na tumingin si Feli sa labas ng bintana. Kahit nanganib ang buhay nila ay masaya siya. Dahil pakiramdam niya ay ligtas siya kapag si Beckham ang kasama niya. Nang makauwi sila sa bahay ng lalaki, kaagad na tinawagan nito ang kaibigang si Trey para ipaalam ang nangyari. Nakausap ko na si Trey. Humingi siya ng tulong sa daddy niya para mapabilis ang pagkalap natin ng ebidensya laban sa tsahin at pinsan mo. Nasabihan ko na rin ang security agency para magpadala ng mga tao na magbabantay dito sa bahay. Imporma nito sa dalaga. Kung makakauwi lang sana ako sa bahay at makakapunta sa kumpanya, pwede ako makakuha ng ebidensya laban sa kanila. Mabilis na umiling si Beckham dahil sa sinabi niya. No, hindi ka pwedeng lumantad sa kanila. Delikado yung buhay mo. Hawak nila pati yung mga tauhan nyo. And I discovered na tinatakot niya ang mga abogado nyo para baguhin ang last will ng daddy mo. Desperado sila na makuha ang lahat sa'yo. At hindi ako makakapayag na mapahama ka, Feli. Hinding-hindi. Napatingin siya sa kamay nito na mahigpit na hawak ang mga kamay niya. Hindi nagkamali si daddy ng pinagbilinan sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagagawa mo, Beckham. Pero ayoko na mapahama ka dahil sa akin. Ano kaya kung ibigay ko na lang sa kanila ang gusto nila para tigilan na nila ako? Suhestyon pa niya. No, pinaghirapan nyo ng mga magulang mo para sa'yo. Well, you're not be needing that. Pero hindi tayo nakakasiguro. Natitigilan ka na talaga nila kapag binigay mo sa kanila ang ari-arian ng pamilya mo. What do you mean by I'm not needing that? Ano yung hindi ko kailangan? Curious na tanong ng dalaga. Binitawan nito ang mga kamay niya at napakamot sa ulo. Ang ibig kong sabihin, kung sakali, hindi mo nakakailanganin pa yung mana mo sa mga magulang mo kapag nagpakasal na tayo. Namumula ang mukha na binaling nito ang mukha sa ibang direksyon. Nanlaki naman yung mga mata ni Feli. Gusto mo rin ako? Nabigla na sambit niya sabay tutok ng bibig. So, gusto mo na rin ako? Naisip niya na wala na ring kwenta kung itatanggi niya pa. Dahil nadulas naman na siya. Oo, pero bakit naman kasal agad? Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin Nakangusong reklamo niya pa. Siyempre, liligawan muna kita bago kita asawahin, no? At siyempre, sasagutin naman kita. Hey, hindi pa nga ako nanliligaw Natatawang anito. Sinabi ko lang din naman ng advance Natatawang saad ng dalaga. You deserve to be happy after all this. Kaya sisiguraduhin ko na magbabayad sila para pwede na kitang pasayahin. Ngayon pa lang napapasaya mo na ako. Nagkatitigan ang dalawa. Unti-unti na sanang napapalapit ang mga mukha nila nang biglang nakarinig sila ng nabasag na salamin. Ha? Ano yun? Dito ka lang. I'll check it. Okay, mag-iingat ka ha. Pahabol pa nito. Pag-alis ni Beckham ay napapalatak siya. Sayang naman yun. Kiss na sana, naging bato pa. Nang bumalik si Beckham sa living room, ay may dala na itong nilamukos na papel. Ano yan? Ang salamin sa bintana ng guardhouse ang nabasag. Binato nila at may nababalot na death threat dito. Tugon pa nito. Ay nasaktan ba? Wala naman. Mabuti na lang nasa labas sila ng guardhouse. Ano nakasulat dyan? Binabalaan nila ako na kapag hindi ako tumigil sa pagtulong sa'yo, idadamay daw nila ako. Kaya ibigay na lang daw kita sa kanila. Natulala naman si Feli sa mukha ni Beckham dahil sa narinig. Hey, don't worry, okay? Wala akong balak na ibigay ka sa kanila. At mas lalong hindi ako natatakot sa kanila. Pero mapapahama ka ng dahil sa akin. Ilang beses nang ang nalagay sa panganib yung buhay mo Nangingilid ang luha sa mga mata na saad ng dalaga. Huwag mong isipin yon. Kaya ko yung sarili ko. Kaya wag mong iisipin na isusuko na lamang kita basta-basta sa kanila. Ikinulong nito sa mga palad ang mukha niya. We are in this together. Sasamahan kita hanggang maging maayos ang lahat. So kapag maayos na yung lahat, iiwan mo na ako? Silly. Of course not. Bakit naman kita iiwan? Iaasawahin pa nga kita, diba? Kung magpakasal na nga kaya tayo. Are you serious with that? Chika lang. Ikaw naman naniwala ka agad. Baka isipin mo pinipikot na kita. Ayos lang.
Magpapapikot naman ako eh. Che, makakapaghintay naman ako, no? Kapag naging maayos na ang lahat sa buhay ko, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Kahit na ang sungit mo sa akin nung una, pahabol niya pa. Natatawang pinisil nito ang ilong niya. Nang gabing yun ay magkatulong sila sa pagluluto ng dinner at masayang pinagsaluhan yun. Kinabukasan ay kinausap na Beckham ang homeowners ng subdivision para higpitan ng security. Sa mga sumunod na araw ay naging abala sa Beckham sa pag-iimbestiga tungkol sa tiyahin ni Feli na si Soledad Claveria. Pati na rin sa pinsan niya na si Valine at ex na si Wells Trinidad. Pero paminsan-minsan ay nagjo-duty pa rin ito sa fire station. We have to find that lawyer. So lang yung makakapagpatunay ng lahat ng masamang plano ng tita mo. Saad ni Trey. Nasa bahay ni Beckham ng araw na yon ang mga kaibigan nito. Pero hindi pa nahahanap ng inutusan kong private investigator ang abogado. Pati na rin yung buong pamilya niya. Kinakabahan si Feli sa sinabi niya ni Beckham. Baka nasa panganib na rin yung buhay nila. Kilala ko si Attorney Perez. Loyal sa kay Daddy. Kaya sigurado ko na hindi siya magpapagamit kay Tita Soledad. Well, malaki yung possibility na hawak sila ng tiyahin mo. Dahil nasa kanya ang last will testament ng daddy mo. Mabilis siyang umiling sa sinabi ni Trey. Hindi. Wala kay attorney yung will ni Dad. Nasaan yung will ng daddy mo? Tanong pa ni Beckham. Nakatago sa kwarto ko. Hindi nila mahahanap yun. Bago nawala si Daddy. Matagal niya na yung pinapagawa kay Attorney Perez. Kasi wala talaga siyang tiwala sa tita ko. Kaming dalawa lang ang nakakaalam nun. Mahabang paliwanag niya. Kaya desperado sila na dispatsahin ka. Pero hindi ko yun hahayaang mangyari. Kinabig siya ni Beckham at hinalikan sa ulo. Respeto naman sa single oh. Paparinig pa ni Trey. Utot mo. Kailan ka pa naging single? Binato nito ng throw pillow ang kaibigan. Ngayon lang. Naiinggit kasi ako sa'yo kaya I decided na i-break na silang lahat para makahanap na ako ng babaeng siseryosohin ko. Nailing na lamang sa Beckham sa kaibigan. Natawa naman si Feli sa dalawa. Nakikita niya kasi na close talaga ang dalawa kahit minsan ay parang aso't pusa. Maistorbo ko lang yung lambingan yung magkaibigan ha. Ano ang pwede nating gawin para matulungan si Attorney Perez at ang pamilya niya? Singit niya sa asaran ng dalawa. Huwag kang mag-alala, Feli. Kumikilos yung mga tauhan ni Dad. Pati na rin yung mga tauhan ni Beckham. In no time, mahahanap din nila kung saan sila tinatago ng tita mo. For now, ang magagawa natin ay siguraduhin na ligtas ka. Thank you, Trey. Pasensya na kung naging pabigat ako sa inyo, ha? Nahihiyang Anya. Hey, hindi ka nga pabigat, okay? Oo nga naman. Nang dumating ka sa buhay ng kaibigan namin, naging palangiti na yung supladong to. Kaya kung may ginagawa man siya para sa'yo, may nagawa ka rin sa buhay niya. Naks! Ayan bro ha, na-build up na kita. Ikaw nung bahala sa iba. Sabay tapik ni Trey sa balikat ng kaibigan. Anong sinasabi mo? Don't mind him. Diba, may date ka pa. Umalis ka na nga. Pagtataboy nito sa kaibigan. Ay, oo nga pala. Sige, mauna na ako ah. Paalam pa nito. Kasasabi mo lang kanina na magbabago ka na, diba? Natatawang tanong pa nito. Bukas ko na lang sisimulan. Bye! Huwag niyo na akong ihatid. Malaki na ako. Pagkatapos bumulong sa kaibigan, ay naglakad na palabas si Trey. Nangingiti at naiiling na lang na nasundan nito ng tingin ni Beckham, habang si Feli naman ay nahihiwagaan sa kinikilos ng dalawang lalaki. Ang weird yung magkaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Kunot ang noong tanong niya. Huwag mo nang intindihin yun si Trey. Mayaman yun pero kinulang sa bakuna nung bata pa. Ewan ko sa inyong dalawa. Actually, may sasabihin talaga ako sa'yo eh. Ano ba yun? Hindi niya maipaliwanag pero parang bigla siyang kinabahan. I know this is too early. Sinabi ko din na makakapaghintay naman ako. Pero naisip ko na baka pwede naman nating simulan habang magkasama nating hinaharap yung problema mo sa mga kamag-anak mo eh. Ano ba yung sinasabi mo? Sapo ang dibdib na tanong niya pa. Halos lumabas na kasi ang puso niya sa sobrang kaba. At napasinghap siya nang biglang lumuhod sa harapan niya si Beckham habang may hawak na singsing. Hala! Nagpo-propose ka na ba? Ilang months na tayong magkakilala pero hindi pa naman kita sinasagot ah. Well, may mutual understanding naman na tayo, diba? Oo, kaya lang, sige na nga. Hindi na mapigilan ito na mapahalakhak sa sinabi niya. Napipilitan ka lang yata eh. Uy, hindi ah. Unang kita ko pa lang sa'yo nun sa ospital. Bet na kita no. Pag-amin pa ni Feli na muling kinahalakhak ni Beckham. Huwag mo na akong pagtawanan. Isuot mo na yan sa daliri ko. Baka magbago pa yung isip mo eh.
Of course not. Hinding-hindi na magbabago yung isip ko. Tumayo ito para isuot sa daliri niya ang singsing. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa baba habang papalapit ang mukha nila sa isa't isa. I love you, Felicia Claveria. I love you too, Beckham Matsunaga. Ipinikit niya ang mga mata at hinintay na lumapat sa labi niya ang labi nito. Sa kabila ng pagiging abala ni Beckham sa pangangalap nila ng ebidensya laban sa tiyahin ni Feli, nagawa nilang penuhin ang simpleng kasal sa tulong ng mga kaibigan nito. Wow, ang simple lang ng suot at ayos mo pero napakaganda mo. Manghang sambit nito nang makita si Feli matapos itong ayusan para sa kasal. Ang OA mo ha? At saka anong ginagawa mo dito? 'Di ba may kasabihan na hindi pwedeng makita ng grumang bride bago yung kasal? Tanong pa ni Feli kay Beckham na gwapong-gwapo din sa casual attire nito. Sa isang resort sila ikakasal kaya naman naisipan ng dalawa na casual lang ang isusuot nila pati yung mga guest. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. At saka huwag kang mag-alala, walang makakapigil sa kasal natin. I'm sorry kung hindi ako makatiis na hindi kita makita. Mahabang litanya pa nito. Akmang lalapit sana ito sa kanya pero biglang dumating sa kwartong kinaroroonan nila ang mga kaibigan nito. Bro, ano ka ba naman? Atat lang. Ikakasal na nga kayo oh. Konting tiis naman. Saad ni Trey. Oo nga naman bro. Para saglit mo lang hindi nakikita si Feli. After ng kasal, masusolo mo na siya, okay? For now, we have to go. Maiwan ka na muna namin, soon to be Mrs. Matsunaga. Nakangiting saad pa ni Francis na nakahawak naman sa kabilang braso ni Beckham. Sige na, tangayin niyo na yung kaibigan niyo. Natatawang saad pa ni Feli sa mga to. I love you. Sabay kindat nito sa kanya. I love you too. Tugon niya naman kay Beckham. Nang makaalis ang magkakaibigan ay muli siyang humarap sa salamin. This is it. Ikakasal na ako sa isang hot fireman. Natawa siya sa sariling sinabi. Pero napabuntong hininga siya nang maalala ang mga magulang. Sayang, wala na po kayo, Mom and Dad. Nalulungkot niyang sambit, ngunit agad din naman siyang ngumiti ulit. Pero huwag kayong mag-alala, kasi may makakasama na po ako hanggang pagtanda ko. Ha? Bigla siyang napalingon sa likod niya nang may maramdamang dumating. Anong? Bago pa siya makapagsalita, ay may nagtakip na ng panyo sa ilong niya. Samantala sa may beach, kung saan nakaset ang ginawang altar, kung saan magpapakasal ang dalawa ay naghihintay ang lahat sa bride. Hey, bakit parang ang tagal naman yata ni Feli? Naiinip na tanong ni Beckham sa mga kaibigan. Relax bro, as if naman magbabago pa yung isip ni Feli. Hindi ka tatakbuhan nun, don't worry okay? Sabay tapik ni Francis sa balikat niya. No, hindi ganyan ang iniisip ko. Bigla kasi akong kinabahan eh. Wait, uutusan ko yung bodyguard ko na i-check siya sa kwarto niya para... Bago pa matapos si Trey sa sasabihin nito, ay humahangos na dumating ang wedding organizer. Anong nangyari? May dugo ka! Nag-aalalang sinalubong ito ni Beckham. Sir, may tumangay po kay Miss Feli. Tugon pa nito. What? Sinubukan ko pong pigilan kaso pinukpok po ko ng baril eh. Kami nang bahala, salamat. Ipaggamot mo na kaagad yung sugat mo. Bilin pa ni Beckham dito tsaka nagmamadaling tumakbo. Sumunod na rin pati ang mga kaibigan nito at mga bodyguards nila. Nakarinig sila ng putukan ng baril sa may bandang pantalan ng resort. Mukhang napapalaban yung mga security natin. Saad pa ni Trey. Hindi ko sila mapapatawad kapag sinakta nila si Feli. Nagtatangis ang bagang na saad pa ni Beckham. Here, mag-iingat ka bro ha. Magpapakasal pa kayo. Inabutan ito ni Trey ng baril. Sisiguraduhin ko na matutuloy ang kasal namin. Pagkasabi nun ay sumakay siya sa pang-isahang speedboat para mabilis na makarating sa pantalan na hindi kalayuan doon. Susunod kami bro! Pahabol na sigaw pa ni Francis. Kumuha rin ng speedboat ang dalawa para sundan ng kaibigan ng mga to. Sa pantalan ay nagkamalay na si Feli. Ngunit tagising siya, sakay na ng isang speedboat kung saan kasama niya ang mga tauhan ng ex na si Wells. Ha? Kilala ko kayo ah. Mga tauhan kayo ni Wells. Mga walang hiya kayo. Pakawalan niyo ako! Sigaw niya sa mga to. Bakit naman namin gagawin yun? Malaki yung ibabayad sa amin ni boss kapag napirmahan na ang dapat mong pirmahan. Kapag si Miss Bali na yung presidente ng kumpanya, magiging big time na rin kami. Nakangising tura ng pinaka-leader ng mga to. Hindi mangyayari yan. Mangyayari yun, miss. Wala nang makakapagligtas sa'yo dito. Tatapusin na ng mga kasama namin na naiwan doon ang lalaking papakasalan mo. Hindi niyo pwedeng gawin yan kay Beckham. Galit na singhal niya sa mga lalaki. Ha? Kumunot ang noon niya nang makita ang speedboat na paparating.
Beckham? Sambit niya nang makilala ang sakay ng speedboat. Anak ng, bakit nakasunod yan? Paulanan niyo ng bala! Utos nito sa mga kasama. Wag! Beckham, mag-iingat ka! Naiiyak na sigaw ng dalaga. Hawak siya sa braso ng pinaka-leader nang dumukot sa kanya. Feli, ililigtas kita! Huwag kang mag-alala! Sigaw naman ng binata. Pero pinaulanan ito ng bala ng mga lalaki. Beckham! Napasigaw siya nang mahulog mula sa speedboat ang lalaki. Pero nakahinga siya ng maluwag nang makita niya na umahon ito sa tubig at nagkubli sa speedboat. Thank you, Lord! Usal niya. Ratratin niyo na! Siguraduhin niyo na hindi na yun makakasunod sa atin. Utos pa ulit ng leader. Wag! Ano ba, tumigil kayo? Huwag niyo siyang barilin! Nagpupumigla si Feli at pinilit na makawala. Hindi makapagpaputok ng baril si Beckham sa takot na matamaan nito ang nobya. Mabuti na lang maya-maya ay dumating na rin sina Trey at Francis. Sakay ang dalawa sa mas malaking speedboat. Bro, sakay! Sigaw ni Francis. Ito ang nagmamaneho ng speedboat. Habang si Trey naman, ang nakikipagbarilan sa mga kumuha kay Feli. Mabilis na lumangoy si Beckham papunta sa mga kaibigan. Bro, mag-iingat ka! Baka tamaan si Feli! Bilin pa nito sa kaibigan. Don't worry, bro. Sharpshooter yata ako. Pagmamayabang pa nito. Tinamaan nito ang isa sa mga kalaban. One down. May naisip ako. Iikutan ko sila para makalapit ako sa may hawak kay Feli. Baka pa niyo ako, ah. Mag-iingat ka, bro, ah. Bilin pa ni Francis. Salamat. Kayong dalawa din. Lumangoy ito pa ilalim. Habang nakikipagpalitan ng putok ng baril si Trey, ay ginawa ni Beckham ang plano. Ha? Nasaan na ba yung isang lalaki? Tanong ng leader nang mapansin nito na wala na ang binata. Paulanan niyo yung mga yan. Baka nasa tubig siya. Barilin niyo, dali! Kinabahan si Feli sa narinig. Pumikit siya para ipagdasal ang kaligtasan nila mula sa mga masasamang loob. Ngunit agad siyang napadilat ng maramdaman na may sumampas sa speedboat mula sa likuran nila. At napasinghap siya nang makita ang lalaking papakasalan niya. Bigla ring napalingon ang leader kaya agad sana nitong babarilin ang lalaki. Mabuti na lang naunahan ito ni Beckham. Nabitawan nito ang baril nang sipain ito sa tagiliran ng binata. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Nang makita ng iba pang lalaki ang nangyayari, pinaputokan ng mga ito ng baril si Beckham. Beckham! Napatili si Feli. Mabuti na lang ay nakailag ang binata. Ngunit nang makita nito na muling magpapaputok ang isa pang lalaki, at si Feli ang tatamaan, ay agad na kinabig nito ang dalaga. Kaya naman ito yung tinamaan ng bala sa dibdib. No! Sigaw niya at agad na dinaluhan ang nobyo. Beckham! Magkapanabay na sigaw ni Francis at Trey. Gigil na binaril ng dalawa ang natitirang lalaki. Agad namang tumalon sa tubig ang leader nang makita na paubos na ang kanyang mga kasama. Pero wala na dito ang atensyon ng dalawa, kundi sa sugatang kaibigan. Mabilis na nilipat ni Francis at Trey si Beckham sa speedboat na mga to para dalhin ang binata sa ospital ng isla. Beckham, huwag mo akong iiwan, please. Magpapakasal pa tayo, diba? Dumilat ka, please. At tungal ni Feli habang nakaunan sa hita niya ang nakapikit na nobyo. Hey, stop crying. Buhay pa naman ako. Nangingiting sambit nito sa mahinang boses. Salamat sa Diyos. Huwag kang pipikit, okay? Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag kang mag-alala, Feli. Hindi papayag yan na hindi kayo makasal. At saka gaganti pa yan sa ex at pinsan mo. Biro pa ni Francis na sinusubukang i-console siya. Oo nga, kaya hold on, bro. Sigunda pa ni Trey. Salamat sa inyo. Buti na lang nakasunod kayo kaagad. Bali niya sa dalawa. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Tanong ni Beckham sa mahina pa ring boses. Okay lang ako. Huwag ka na munang magsalita. Malapit na tayo. Nginitian niya ito tinaplos ang pisngi. Nang makarating sila sa pantalan ay may nakaabang na ambulansya na magdadala kay Beckham sa ospital. Nakatawag na kasi si Trey habang pabalik sila sa pantalan. Sa loob ng ambulansya ay hawak ni Feli ng mahigpit ang kamay ng nobyo. Habang nakadiin sa sugat nito ang isa pa niyang kamay. Huwag kang pipikit ah. Malapit na tayo. Hold on, okay? Hey, relax, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Dapat lang. Hindi mo ko pwedeng iwan. Pagbabayarin pa natin si Tita Soledad. Dapat silang mabulok sa kulungan. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa'yo. Nang makarating sa ospital, agad na dinala sa emergency room si Beckham. Andito lang ako, okay? Hihintayin kita kaya lumaban ka. Mahal na mahal kita. Habol ni Feli bago tuluyang maipasok sa emergency room ang nobyo. Matibay ang kaibigan namin.
Malalampasan niya yan. Nakangiting saad pa ni Francis sa kanya. Maupo ka na muna dito. Ikukuha ka namin ng maiinom. Saad ni Trey. Inalalayan siya nitong maupo sa mga upuan na naroon sa labas ng emergency room. Salamat sa inyong dalawa. Ngumiti siya sa mga ito. Habang naghihintay ay pinagdasal ni Feli ang kaligtasan ng nobyo. Sina Trey naman ay walang sinayang na oras para pagbayarin ang mga taong naglagay sa buhay ng kaibigan sa panganib. Pagkatapos ng halos ilang oras na operasyon ay lumabas na ng operating room ang doktor. He's out of danger now. Stable na rin yung vitals niya. Kaya ililipat na siya sa ICU. Nakangiting imporma nito sa kanila. Maraming salamat po, Dok. Maiwan ko na muna kayo. Paalam pa ng doktor. Sabi ko sa iyo matibay yung kaibigan namin na yan. Hindi papayag yan na hindi kayo maikasal. Pagbibiro pa ni Trey. Tamang-tama, may good news kami sa kanya. Nahanap na ang mga empleyado sa factory nyo na sumunog sa bodega. Balita pa ni Francis. Talaga? Yes, pati na rin yung abogado nyo at ang pamilya niya. Nilagay sila ng mga tauhan ni Dad sa isang safe house. Titistigo sila laban sa tsahin at pinsan at saka sa ex mo. Saad naman ni Trey. Ay mabuti naman. Sa wakas, magbabayad na sila sa mga ginawa nila. Nang ilipat si Beckham sa kwarto ay agad itong pinuntahan ni Feli at ng mga kaibigan nito. Nang magising ito, makalipas ang halos isang oras ay nakita nito ang nakayukyok na si Feli sa gilid ng hospital bed. Nagising ang dalaga nang maramdaman ang paghaplos nito sa buhok niya. Gising ka na! Napatayo siya at agad na lumapit dito. Gusto mo ba ng tubig? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Natatarantang sunod-sunod na tanong pa nito. Relax. Anito sa paos na boses. Ayos lang ako. Tatawagin ko lang yung doktor. Nagmamadaling lumabas si Feli para tawagin yung doktor. Pagkatapos i-check ng doktor ang lalaki, ay pumasok na rin sa loob ng kwarto nito ang mga kaibigan. We told you, Feli. Matibay yung kaibigan namin na yan. Saad pa ni Trey. Oo nga Mag-feeling Superman ba naman? Sinalo yung bala para sa akin. Nakangusong niya. Siyempre, hindi ako papayag na mapahama ka. Sinabi ko naman sa'yo na poprotektahan kita, diba? Ginagap nito ang kamay niya. Tinakot mo ko. Akala ko mawawala ka na sa akin. Naiiyak na yumakap siya dito. Be careful, injured pa yan. Paalala pa ni Francis. Napalayo tuloy si Feli sa nobyo. It's okay. Feeling ko mas gagaling ako kaagad dahil sa yakap ng mahal ko. Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Huwag ka nga, nakakahiya sa mga kaibigan mo. Ayos lang. Masaya kami na makita siyang okay at masaya. Ang cheesy nga lang ma-in love, no? Nakangising komento pa ni Francis. Cheesy ka dyan. By the way, nahuli na ba yung mga nagtangkang dumukot kay Feli? Tanong niya sa mga kaibigan. Ayos na. Naiganti ka na namin. Pati yung sumunog sa bodega nun ay nahuli na rin. Safe na rin sina Attorney Perez. Kaya ipapakulong na natin ang sahin, pinsan at ex-fiancé niya. Tugon pa ni Trey. That's good. Hindi na ako makapaghintay na makita sila sa likod ng rehas. After that, pwede na tayong magpakasal. Nakangiting dinala nito sa labi ang kamay niya at hinalikan. Hindi makapaghintay bro. Kailangan mo munang makarecover, okay? Saad pa ni Trey. Natawa na lamang si Feli at Francis sa dalawa. Habang nagpapagaling sa ospital si Beckham ay nakikipag-ugnayan ito sa mga pulis at mga tauhan. Kaya naman nang makalabas na ito sa ospital, ay wala nang kawala sina Soledad at Valina, pati na rin si Wells. Nanggagalaiti ang mga ito na dakpin ng mga pulis sa mansyon na pag-aari ng mga magulang ni Feli. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin! Sinubukan ni Valina sugurin si Feli. Pero agad na humarang si Beckham. Pwedeng-pwede. Matapang na hinarap niya ito. Matibay ang mga ebidensya laban sa inyong tatlo. At ayon dito sa last will ni Daddy, ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya at lahat ng ari-arian niya. Matapang ka kasi nakahanap ka ng kakampi. Hintayin mo na makapagpiyansa kami, babalikan ka namin. Pagbabanta pa ni Soledad sa pamangkin. Ninisian lang ni Feli ang tsahin. Hindi na kayo makakalabas ng kulungan, tita. Sisiguraduhin namin na mabubulok kayo doon. You can't do this to us, Feli! Pagwawala pa ni Wells. Ikulong niyo na yung mga yan. Kalmadong saad ni Beckham sa mga pulis. Sige po, sir. Dadalhin na po namin sila. Napabuntong hininga na lamang siya habang sinusundan ng tingin ang mga papaalis na pulis, bit-bit ang mga taong nagtangka sa buhay nila ng nobyo. Finally, pwede na tayong magpakasal. Nakangiting inakbayan siya nito. Yumakap naman si Feli sa bewang ng nobyo. Excited ka na talagang gawin akong misis mo, ha? Of course. Excited na akong bumuo ng pamilya kasama ka.
Hinalikan siya nito sa noo. Thank you, Beckham. Mabuti na lang dumating ka sa buhay ko. I love you so much, my hot fireman. I love you so much more, my soon-to-be wife. Napapikit na lang siya nang siilin siya nito ng halik sa labi na agad naman niyang tinugunan. Makalipas ang ilang buwan, ay natuloy na ang engrandeng kasal ng dalawa dahil nabawi na ni Feli ang kumpanya, bahay at mana niya at nagtayo ang mag-asawa ng foundation para sa mga taong mahihirap at nangangailangan talaga ng tulong. Nag-donate din sila sa mga fire station ng mga gamit at equipment. Bago magbuntis ay nag-train din siya na maging firefighter volunteer. Magkasamang bumuo sila ng pamilya habang tumutulong sa mga nangangailangan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Feli at ni Beckham. Naway kayo po ay natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman hi to Jocelyn V. Vertudazo from Paco, Manila, Melanie Huego ng Antipolo City, Eileen Diamante from Hong Kong, Diana Jean Agbayani from Bungabo, Nueva Ecija, Francisca Hernandez Peregrin from Catanduan, Quezon, Eden Carillo from Quezon City, Glyza Hardin from Kuwait, Grisha May E. Mabubay from Western Samar, Virgeline Sobrepeña from Hong Kong, at Jovi Villagracia from Kuwait. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod po, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.